Okay, na-miss ko tong weekly analysis na to. Hindi ko na to patatagalin. Uunahan ko lang ng intro. Ako nga pala si Jay at isa akong traders na kagaya mo. So, andito tayo ngayon sa gold. Ang gamit ko ay TradingView. Okay, andito tayo ngayon sa gold 4 hours time frame. So kita naman na wala pa rin naman na nagagawang reversal. Okay? Kung sa pattern, kitang-kita naman na nagkaroon dito ng triangle pattern. Ayan. Ayan, tapos binalikan niya lang and then umangat. 'Di ba? So sa ganito kasing mga pattern, 'di ba? Yun yung tinatawag na letter N. Kapag gumawa siya ng ganyan, okay? Gagawin niya, pag binutas niya, example, binutas niya yan, and then, aangat. Diba? Letter N. Yun, N. Okay? So, delete natin to. So, ngayon yun ay ginawa niya. Yun. Boom. So, ibig sabihin, may ang support ay nasa around, siguro, baba tayo ng time frame. 1 hour. Kita na ba? Ayun, kita na. So, clear ko lang muna ulit yung drawing. Remove drawing lang natin. So, major support. Major support natin. Ito. Yan. Clear. So, 42 to 30. 42 to 36 o 37. So, once na bumaba, para sa akin, pag bumaba lang ng 42 tapos mag-stay na doon, okay? Pag nag-stay na doon, for example, na ganito. Galing dito, bumagsak, tapos na ganyan. And pwede niyan targetin na yung unang-una dyan, syempre, yung 3610. Okay? 3622, 22, and then 10. Ito. Okay, pero sa 1 hour time frame, wala naman tayong nakikita na support and resistance dito sa area na to. Ay, meron pala. Ito nga, 22. Okay, 23 nga. So, bakit nga ba mahalaga na kahit dito lang sa area na to, ay naghahanap tayo ng mga support and resistance. So, mga pwedeng naging support niya. Kasi nga po, gumawa siya ng new higher high. So, wala gaanong details dito, 'di ba? Walang gaanong details. So, kaya kumukuha tayo kahit maliit na time frame, kumukuha tayo ng details sa pwede niyang mag-bounce, 'di ba? Pwede niyang gawing support or resistance, okay? So, dito, syempre kitang-kita naman natin na may support, nasa support na siya. Ito. So, mamaya lalagyan ko ng price 'yan. Okay? Ito ay data lang natin. Medyo kita naman na sa 14. Ang price na to ay around, sige, lalagyan na natin 36.42. Okay. Tapos ito ay 36.86. Oh. $36.86. Okay. Resistance. Okay, lagyan natin ng letter. Okay, balik. Gawin na natin itong yan. Lagyan ko ng R, resistance. Lagyan ko to ng S as support. Space lang ko kaya. Yan. Okay? So, kitang-kita naman natin na wala siyang binasag. Para sa akin, kung price action ang gagawin, so ito yung price action niya, yan. Yun. And then, yan. So, hindi naman niya na-break. Ito. Baba. Diba? So, maaaring wala pa talagang reversal. Dahil wala pa tayong nakikita ang choco o kung ano man, o kung tawag nyo dyan, sign of weakness, yung mga ganon, sa mga YCOP, sa mga ICT, okay? Wala pa tayong nakikitang reversal. So, ang reversal para sa akin, na mas maganda, ito yung mga generic, tulad ng head and shoulder, double top, double bottom, okay? So, dito, wala pa tayong nakikita, wala rin naging double bottom. Although, nakakita tayo sa maliit na time frame, siguro mga nasa, M50, nagkaroon dito ng head and shoulder. Ano?
Yan. Yan, head and shoulder. Diba? Tapos, ewan ko ba dito? Ito talaga kakaiba yun. Talagang kumuha pa talaga siya ng mga pwede niya sunugin bago bumaba. Okay? Yan. So, ayan. Wala pa rin tayo nakikitang reversal. Okay? So, dito, pwede yan. To 86, kapag tinagos nyo yan, syempre, una nyo nang kukuhanin. Kapag above 86, okay, meron tayo nakikita dito. Pwede to. Pwede. So, itong around 90. Okay? Ito. So, kapag, para sa akin pag ito hindi niya tinagos, may high chance na pero pwede pa itong bumaba. Okay? 86 to 91. Yan. So, dito pwede siyang bumagsak. Okay? Tanggalin ko muna ito. So, hanap tayo ng pwede niyang first target kung yan. Punta na tayo sa M15. Yan. Para mas clear. Aray ko, ano ba ito? Yun. Okay. Okay, kapag ito hindi niya tinagos, pwede dito mag-bounce pababa. Ang target ay 3660. Ay, ba't 46 yan? Aray ko. 3660. Okay. Pag hindi niya tinagos yung around 86 to 91, pwede yan bumagsak hanggang dito. Pero once na tumagos yan, yan, naging ganyan, yan. First target niya is 3700 at 3712. Yan, 3707 pala. So, yung pwedeng magkaroon ulit ng all-time high. Okay? So, dito kapag naman sa downtrend, okay, sa downtrend titingnan natin, siyempre titingnan natin downtrend. Okay? Pero makita nyo naman dito sa area na to, ito, itong area na to, ay nagkaroon dito ng downtrend. Ayan. So, kung lalagyan pa yan ng mga tinatawag ito, ayan. Sabihin natin ito yung lower low niya. Yan. Tapos, nag-create ulit ng panibagong lower low. Yan. So, kung gumagamit kayo ng SMC, syempre, BMS o ano ba. Sa akin, nalagyan ko lang dyan ng lower low. Yan. Yan. Ito, panibagong lower low. So, ibig sabihin, nag-create siya ng downtrend. Okay? Tapos, biglang tapos, ito yung currently higher high niya, higher low niya, nabasag. Ito yung currently lower high pala. Lower high niya, yan. So, ay nabasag. So, pwedeng yan, chance na may reversal. Pwedeng choke. Yan. Okay? Yan. Tapos, dahil nagkaroon nga siya nito, yung trend, syempre, di ba, pag may mga trend na ganyan, pag binasag, yun nga, yung kanina sinabi ko, letter N. So, yan. So, ibig sabihin, kapag nagkaroon ng ganyan trend, for example, yan. Tapos, ang price ay ganito. Kapag bumasag yan, na ganyan,
babalik yan itong first target, tapos sabay babalik ulit. I-retest niya ulit. Okay? Yung trend na binasag. Pero once na pumasok yan, dyan, yari ganyan, pumasok, yan. First target niya, syempre, yung trend na ng downtrend. Yan. Okay? Ano? Pero syempre, mas maganda kung magkakaroon dito ng tawag dito ng reversal, reversal sa area na to. Kung magkakaroon dito ng reversal, yun ang yung patunay na magkakaroon ng 3660. Okay? Sa area na 3685, 85 to 91 o 3686 to 91. Okay? Ngayon naman, kapag nag-below 3366, syempre, first target niya yung nag-below pa, yan. First target niya yung 42. Okay? Ngayon, kapag bumagsak pa at nag-below 42, pwedeng first second target niya is yung 23. Major resistance din pa, major support din po yan. And then direct ako, dumaretso pa hanggang 10 o 36, 13, ganun. Okay? And then susunod niya na yung 3600. So, lagyan natin ng price. Ito ay 3622. And then next is 3610. Okay, dito nagkaroon din, no? So, pwede hanggang dyan. So, yun. Ito yung ating weekly analysis. Okay, pag inangat niya pa yan, yan. Pero kapag hindi, yung uptrend naman, tingnan natin, syempre kapag yan ay hindi binasag yung 3600 o 3660, ano ba 100? 3660, pwedeng bumalik yan to 3686 and then basagin niya yan hanggang 3700 o 3707. Ayun na nga ni. So ayun, yan yung weekly analysis natin and basta yun